Nagsimula itong negosyo ko sa hilig ko sa halaman. Plantito kasi talaga ako. Sabi ko, gusto ko marami akong oras para sa pamilya ko. Kaya mula sa 300 pesos na puhunan, nasimulan ko itong terrarium business ko. Ngayon, kumikita na ito ng 80 to 100k a month at talagang malaking tulong para sa aming pamilya. Pakinggan ang kwento ng aking negosyo dito sa Kitang Kita. Ito na, i-welcome natin sa LT ang certified plantito na may dalang garden para po sa atin. Si Dale Francis Yu, kasama ang kanyang, ano ba siya? Assistant? As pangalan mo po, bebe? Rangel po. Rangel? Hello, Rangel! Ready ka na, Rangel? Apo. Si Rangel kasi yung mag-assemble para makita natin paano nga ba ginagawa itong terrarium na ito. Plantito ka. Tama ba? Doon nag-umpisa. Yes, ma'am. Pero ito ba yung inaral mo? Meron ka pang mga nakitaan na sa abroad, sa video, kaya ka na-inspire na gawin ito? Yes, ma'am. Kasi ma'am, plantito po ako since pandemic. Then, naghanap ako na, naging aquascaper din ako. So, naghanap Ano tawag? Aquascaper po. Yes. Ano ibig sabihin? Sa aquarium naman po yun, nag-design ng mga aquarium. Ay, kaya kakayanin mo to. Tapos, so, naghanap ako ma'am ng ibang Oo. pagkakakitaan kasi Oo. sa aquarium medyo marami nang nagbebenta. Correct, marami Naghanap ka ng ako kalaban. Yes po, naghanap po ako ng ibang pagkakakitaan. Naghanap ako sa YouTube pero tukol pa rin sa halaman. So, Oo. nakita ko sa ibang bansa na may gumagawa na. Correct. At nakitaan mo na malaki ang potensyal. Yes ma'am, kasi wala pang masyadong Grabe. Okay. gumagawa. Dito sa terrarium mo na ito, yun ang tawag nila, terrarium. Yun po yung tawag na yan eh. Ano ba yung mga kailangan mo para talagang mag-thrive? Yung inyong mga inilalagay sa loob ng mga jar at kung ano-ano pa. Dito ma'am sa terrarium, gumagamit tayo dito ng drainage ma'am. Mga ginagamit natin pebbles para hindi magstay yung water sa mismong Oo, halaman. kasi wala siyang ano eh, no? Walang lalabasan Opo, ng wala pong moisture lalabasan. yung ating jar, no? Yes, ma'am. Okay. So anong mga gamit natin dito? Meron po tayong mga pebbles ma'am, sand. At asan ang sand dyan? Ito po ang sand ma'am, May, anong white sand. klaseng sand yan? Silica sand lang po ma'am. Okay. And then? Tapos ano meron ito? tayong sariling mixture ng terrarium soil. Oho. So, Anong meron niya? Parang Gumawa na rin po ma'am, iba-ibang mixture. sarili mo yan? Yes ma'am. Ay! Kasi ma'am, hindi pwedeng yung laging ordinaryong mga soil lang ang gagamitin natin. Kasi Bakit po? minsan kasi ma'am, pag over siya sa nutrients, nagkakalumot po sa loob ng terrarium. Anong mangyayari pag nagkalumot na? Hindi lang siya maganda tignan, ma'am. Okay lang naman siya, ma'am. Pero hindi lang siya Oo. masyadong magandang tignan. Kasi Okay. ginagamit natin yung terrarium madalas pang display. Okay. Ayan. At meron tayong mga ganito. Anong tawag dito? Yes, ma'am. Pwede tayo maglagay ng mga wood elements, mga stones, rocks sa loob ng terrarium. Ito yung mga di ba man nabubulok to? Or may ginagawa kayo para parang tumibay to? Wala, ma'am. Hindi po Wala? Hindi naman po siya nabubulok, ma'am. Para lang siyang... Talaga? Yes, ma'am. Ito, anong klaseng rock to? Ang galing mo. Ito po ang tinatawag na lava rocks, ma'am. Ayun, kaya nga eh. Oh, Yes, ma'am. saan to nabibili? Sa mga local, ma'am, na garden store, meron na po. tayo Oo. makukuha. Ito naman, ano naman po ito? Ito, ma'am, sariling product din namin. Oo. Gumawa po kami ng sariling soil. Nag-mix kami ng sariling soil for Galing. moss wall, ma'am. Na Oo. medyo didikit siya sa glass para makapaglagay tayo ng moss Okay. sa mga Sige, gusto kong makita na paano ang pagbuo mo nito. Anong unang gagawin? Unang gagawin natin, ma'am, kailangan natin ng drainage. Drainage Yan. mo So, na. gagawa tayo, ma'am, ng... Ayan na, ilalagay niya yan. So, kailangan ba yan makapal or tama lang? Tama lang, ma'am. Hindi naman po siya kailangan makapal kasi Oo. once po na magdidilig tayo, ma'am. Spray lang naman, ma'am, eh. Oo, Ito, ma'am, for ano lang, ma'am, pang Oo. emergency lang. So, Kunyari, yung ganitong kalaking jar, magkano ang babayaran ng nagpapagawa? O depende sa mga ilalagay depende mo? po talaga sa design, ma'am. Pero Oo. ang nagre-range po yan to 1.7, ma'am. Wow! Yes, ma'am. Maganda na rin siya. Ayan. At nasa bahay ka pa. Yes, ma'am. Di ba naaalagaan mo yung pamilya mo na babantayan mo rin? Yes, ma'am. Tsaka, ma'am, ginawa namin yan kasi nasa bahay ako. Gusto ko mawala yung stress ko. Oo. So, yan, ma'am, para din yan sa mga nag-work from home. Oo, para mawala din correct. yung stress nila habang Totoo. nag-work sila. Ano na itong isusunod niya? Yan ay Yan yung sand, ma'am. sand silica ba yun? Apo, ma'am. Yung sand naman, ma'am, para lang hindi masyadong magalaw yung... Parang
siya yung pang-binder? Yes, ma'am. Okay. Tapos, ang sa natural, ma'am, na layering ng terrarium, naglalagay pa sila ng carbon, naglalagay din sila ng net, and naglalagay po ng mga dried moss. Pero sa mixture po kasi namin, nandun na po lahat. Talaga? So, Ano yung napansin mo doon sa mga usual na nilalagay kesa doon sa mga nilalagay mo? Anong napansin mo ba? Sa amin naman, ma'am, halos same lang din naman. Ang ginawa lang namin, minix lang namin, tapos tinignan namin kung kaya niya mag-hold ng water. Kasi ang mga moss, kailangan nila medyo Ano yung nilalagay ma-moist. niya ngayon? Water lang Water yan? lang po. Okay. Tapos, Ginagamit pa din pala naming water dito is distilled or tubig ulan. bakit? Sa experience kasi namin, ma'am, yung mga moss, mas gusto nila ng medyo acidic yung tubig or malalambot, ma'am. Kasi ang mga distilled water, malalambot siya. Okay. Lalo na yung ulan, tubig ulan. Yes po. Kaya di ba maganda nga daw ang tubig ulan na pang dilig sa halaman? Yes, ma'am. Pinakamaganda po. Yes, pinakamaganda. Okay, so nilagyan na nila ng kanilang sariling mixture. May lupa yan, may nakita ko parang coco coir eh. Ayan, mga Yes, ma'am. ganyan. Ayan. So ilalagay niya na, ito yon. Yan po yung terrarium soil. Oo, ano yung susunod niya riyan sa ating soil? Susunod yan sa soil, ma'am, ay pwede na siya maglagay ng ng sticky soil namin. Sticky soil! So may dalawang soil. May Yes, dalawang ma'am. soil kang nilalagay. Actually, ma'am, marami po kaming soil. Depende po sa halaman na gagamitin nyo. Oo. Okay. Pero sa ngayon, ito po yung dala namin ng sticky soil. Ang sticky soil naman, ma'am, ginagamit pang wall. Yung para mag-climb siya. Yes, ma'am. Ayun, ito. Para makita nyo lang. Nakikita nyo ba, guys? Ito. Dito sa likuran. Actually, mas ano dito sa likod eh. Ay, ang galing! Hindi na yan matatanggal? Ano siya, ma'am, para siyang clay. Okay. Pag medyo tumigas siya, ma'am, Mag-stick na siya. nag-stick siya, ma'am. Ah. Pero ang nakaganda sa kanya, ma'am, nag-hold siya ng konting moisture. Hindi katulad Oo. ng mga clay talaga na nagda-dry, namamatay yung mga halaman. Okay. Saan nakakarating na itong mga terrarium mo? Anong mga lugar na mga napuntahan nito? Hanggang Mindanao na, ma'am, nakakarating na po. Well, of course, I'm assuming na ikaw rin ay nagko-content creator. Sa ngayon, ma'am, nagsisimula kami mag-content, pero sa page namin, ma'am. Correct, 'di ba? Ganun 'yun para parte ng inyong marketing. Yes po. Okay. So ito na nilalagay na pagkalagay niyo ng inyong yung clay natin, yung parang basang soil, ano na po isusunod niyo? Pwede na po tayo maglagay ng moss, ma'am. Okay, may iba't ibang klase ba ng moss? Yes, ma'am. Marami pong klase ng moss. Itong meron ka, anong mga tawag dito? Kagaya ng ilalagay ngayon. Ito, ma'am, tinatawag nating broom fork moss. Yes. Saan madalas nakikita yung mga moss? Yan, na ma'am, madalas na nakikita sa Rizal, sa Quezon. Sa mga forest ba? Yes, ma'am. Ganyan. Marami din tayong mga moss sa Baguio, ma'am. Pero ako, as environmentalist, hindi ko siya sinasuggest na manguha tayo ng manguha kasi baka makasira tayo ng forest. So anong ginagawa nyo? Parang... Minsan, ma'am, kami, ma'am, nagpapadami. nagpapadami na kayo. Mahirap ba pag magpadami ng Medyo moss? matagal po talaga magpadami ng Gaano moss, ma'am. katagal ang tinatagal? Months po talaga, ma'am. No? Months. So Apo. kailangan nyo talagang... Kasi mahirap pong kopyahin yung nature na pinanggalingan nila. Kailangan makopya Correct. natin yung environment na pinanggalingan nila. Ayan. Sa mga nagbabalak maging negosyante nito, anong kailangan nilang pakatandaan? Sa ganitong klaseng business sana, inumpisahan mo? Una, sa ganitong business, dapat gusto mo talaga yung ginagawa mo and pag-aralan mo yung bawat halaman. So yun kasi yung ginawa namin kasi hindi pwedeng kahit anong halaman lang. Kunyari, maglagay tayo ng santan dyan, mga gumamela, hindi siya pwede. Oo. So, kailangan Merong natin pag-aralan. specific. Yes. Kagaya nito, anong tawag dito? Yan, ma'am, yung tinatawag na pitonia. Yan, Mitonia. Fee. F, ma'am. Fitonia. Ayan, okay. Ito ang isang specific na halaman na pwede sa terrarium. Yes, ma'am. Yan po ang pinakasikat na halaman sa terrarium ngayon. Bakit siya? Kasi ma'am, meron tong different colors, ma'am. May pink, may green, may white, may red. Iba-iba po ang color Kaya niya. niyang mag-survive sa mga walang ilaw, ganyan. Yes, ma'am. Ano ba? Tsaka gusto niya po ma-moist, ma'am, na... Gusto niya basa. Ayun.
So, bestie nga sila niyan, diba? Okay, saan pwede kang kontakin if ever yung ating mga nanonood ngayon ay gustong mag-order? Meron ka bang DIY, do-it-yourself na mga ino-offer sa kanila? Yes po, meron po kaming DIY. Pwede po kayo mag-contact sa page namin sa TerraBox. Then, ang DIY namin, order kayo, nag-start siya sa 699 lang. So, yung 699 yun, sulit yun kasi pwede nyo mabenta yung terrarium up to 5,000, gano'n. Depende rin sa laki. Depende po sa design na magagawa ninyo. Ay, wow! Kompleto na. Tapos, syempre, may instruction po silang ibibigay sa inyo. Yes po. Pati pagkikare nung Yeah. inyong terrarium ay ibibigay nyo Yes, rin. ma'am. Pwede rin pala syempre magtanong. Halimbawa, naku, namamatay yung ano ko, yung musko. Yes, Pwede. ma'am. Pagdating naman kasi sa halaman, ma'am, normal talaga na namamatay sila. Oo. Kasi nagbabago sila, nagka-transition kasi yung mga halaman sa bagong environment. So normal Lalo siya. ngayon, paano yun? Pag summer, di ba mainit? Paano yun? Pag nasa loob ng bahay, hindi naman siya masisira? Hindi naman po, ma'am. Ang galing nito. Tingnan niyo, nakikita ba ninyo? Ang galing nilalagay na niya yung puno. Ay, puno tuloy. Yung sanga pala na dried sang. Puno talaga nasa isip ko. Puno, ang galing. Toeng kaya, no? Ang cute! Ang saya naman! Ako sa mga mahihilig sa plant at kahit hindi yung mahihilig sa plant at gusto ng beautiful things, ay maganda ito. Tsaka maganda rin naman ito dahil parang inaalagaan mo pa rin naman yung mga Yes, ma'am. parang yung ating mga kinukuhang halaman. But of course, tama si Dale. Wag ho nating kunin lahat. I-harvest ng i-harvest. Yes, ma'am. No? Siyempre, kailangan ulit nilang dumami, saka kayo kumuha. Ganon lang naman yan. Maraming salamat, Plantito Dale, sa pagbabahagi ng kaalaman mo sa terrariums at sa pagnenegosyo. More plants to sell, Dale. Maraming salamat din, Rangel, na talaga namang seryoso, na nakatitig lang talaga siya dun sa ginagawa niya, Rangel. Meron ka ba isa-shoutout, Rangel? Baka meron kang ano dyan, crush. Shoutout po sa family ko. Yan! Ano pangalan ng pamilya mo? Calvario family po. Sa Caloocan po. Yun! Maraming salamat. Hi! Sumalama dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.